Kumusta kaibigan? Narito na ang inaabangan mong episode 5 and 6 ng napakagandang movie series na Agent Kim Reactivated. Kung hindi mo pa napanood ang mga naunang episodes, mas mabuting panoorin mo muna ito kaibigan para masundan mo ang istorya at ilalagay ko ang link sa comment section. Sa kabilang banda, hindi naging hadlang kay Kim ang dalawang gangster na nasa loob ng kwarto. Sa bawat kilos niya, iisa lamang ang nasa isip niya, ang mahanap at mailigtas ang kanyang anak bago pa maging huli ang lahat. Sa sandaling tatayo pa lamang ang mga ito, mabilis silang inatake ni Kim ng sunod-sunod. Samantala, mabilis na sumugod si Goldtooth upang buksan ang pintuan ng cold storage. Ngunit agad naman itong isinara ni Minji at hinarangat gamit ang isang bakal upang hindi siya makapasok. Dahil sa desperasyon, agad niyang tinawagan ng kanyang mga tauhan, ngunit walang sumasagot sa kanilang mga telepono. Nakaramdam naman siya ng masamang kutob, kaya agad niyang tinawagan ang iba pang mga tauhan at inutusan silang baguhin ng direksyon at tumiretso sa opisina. Ipinag-utos niyang bilisan ng mga ito. Samantala, malala na ang sinapit ni Sangman at halos hindi na makatayo matapos bugbugin ni Kim. Nanginginig siyang nagtanong kung si Kim ba ay isang pulis o tauhan ni Chairman Do. Bigla namang napatigil si Kim nang marinig ang pangalang iyon. Dahil wala na siyang no choice, tuluyan na nagsabi ng totoo si Sangman. Inamin nito na ang lahat ng ito ay utos ni Yeri, ang anak ni Chairman Do. Sinabi niya na pumunta lamang sila roon upang dalhin ang bangkay dahil patay na ito at ang natitira na lamang ay ang katawan nito na nakatago sa cold storage. Pagkarinig ni Kim sa mga sinabi ni Sangman, biglang nanlisik ang kanyang mga mata. Sinabi nito na kung patay na nga ang kanyang anak, silang lahat ay magiging abo. Ngunit bago pa man siya makagawa ng anumang hakbang, biglang sumugod si Sangman at sinubukang gamitin ang live wire upang atakihin siya. Mabilis namang nakaiwas si Kim at dahil sa maling galaw, si Sangman mismo ang napahamak. Tumama sa kanya ang kuryente sa halip na si Kim ang masaktan hanggang sa tuluyan itong mawalan ng buhay. Pagkatapos, hinarap ni Kim ang natitirang gangster na mabilis na nakalabas upang tumakas. Ngunit wala itong kahit anong pagkakataon upang makatakas mula sa kanya. Samantala, sa panig ng intelligence agency, isinakay na nila si Jin pabalik sa himpilan. Nang maghiwa-hiwalay ang convoy upang hanapin ang kinaroroonan ng direktor, dumating ang pagkakataong hinihintay niya. Sa isang iglap, mabilis na pinabagsak ni Jin ang tatlong agent at inagaw ang kanilang sasakyan. Samantala, nang makapasok ang isa sa mga kalaban sa sasakyan upang tumakas, agad naman siyang sinundan ni Kim. Nagsimula ang isang habulan. Humarurot ang sasakyan ni Kim at direktang binangga ang sasakyan ng kaaway. Napakalakas ng impact kaya ilang beses na umikot ang sasakyan bago tuluyang mawalan ng kontrol. Ngunit sinubukan pa rin ng lalaki na apakan ng silinyador upang makatakas. Ngunit diretsong hinabol ni Kim ang target hanggang sa tuluyang maabutan ito. Samantala, dumating na ang iba pang mga gangster sa opisina at nadatnan ang kakilakilabot na eksena. Nakita nila na patay na si Sangman at nawawala naman ang kasamahan nito. Agad nila itong sinabi kay Goldtooth kaya inutusan niyang hanapin ng mga ito ang lalaki at agad na magtipon ang lahat sa cold storage. Samantala, sa mismong oras na iyon, buong lakas na ibinangga ni Kim ang kanyang sasakyan sa sasakyan ng lalaki. Natigilan ng mga tauhan ni Goldtooth sa kanilang narinig, kaya agad silang nagsitakbo upang tignan ang nangyari. Sa sandaling iyon, mabagal na bumaba si Kim mula sa kanyang sasakyan. Sinunggaban niya ang lalaki sa leeg, hinila palabas ng sasakyan at malabig na sinabi na dalhin siya sa cold storage. Samantala, sa ilalim ng tulay, bit-bit naman ni Hanso si Director Kang matapos ang kanilang matinding laban. Kahit sila ay mortal na magkaaway, hindi niya ito pinabayaan na mamatay at malunod sa tubig. Sa sandaling iyon, nagulat si Hanso nang makita si Jin na nakaupo sa isang tabi na tila matagal nang naghihintay sa kanila. Pagkatapos, nagkasundo silang maghiwalay muna ng landas at kumilos ng magkahiwalay upang matapos ang kanilang misyon. Samantala, malapit na sila Agent Kim sa cold storage nang biglang salubungin sila ng mga tauhan ni Goldtooth na kararating lamang. Akala ng lalaki ay dumating na ang kanyang mga kasama upang iligtas siya, kaya agad siyang nagmalaki at nagsimulang maghamon kay Kim. Ngunit hindi siya pinansin ni Kim. Hinawakan niya ang kwelyo nito at ipinasok sa loob ng shipping container. Pagkatapos, mag-isang hinarap ni Kim ang mga gangster na nakaharang sa kanyang daan.
Samantala, sa cold storage, kumuha ng upuan si Goldtooth at umupo mismo sa harap ng pintuan kung saan nakakulong si Minji. Sinimulan niyang kausapin ng bata at sinusubukang makipagkasundo. Sinabi niya na kung mananahimik lamang si Minji at itatago ang lahat ng nalalaman, papayagan niya itong makaalis ng ligtas. Ngunit hindi nagpadala si Minji sa mga matatamis niyang salita. Alam niya na kapag binuksan niya ang pinto, tiyak na iyon ang magiging katapusan niya. Nagsimula namang mawalan ng pasensya si Goldtooth, lalong tumindi ang kanyang pagkabalisa habang naghihintay sa kanyang mga tauhan na hindi pa rin dumarating. Lingid sa kanyang kaalaman, ang buong grupo niya ay napabagsak na ni Kim ng mag-isa. Matapos mapabagsak ang lahat ng gangster, kinuha niyang muli ang lalaking nasa loob ng container. Pagkatapos, takot nitong itinuro kay Kim ang direksyon papunta sa cold storage. Ngunit sa sandaling iyon, isang sasakyan ang biglang sumulpot papunta sa kanila at mabilis silang sinalpok. Ang nagmamaneho ay walang iba kundi ang bagong Agent 66. Matapos mabangga, tumayo naman si Kim nang halos walang pinsala. Pagkatapos ay tumakbo si Kim upang subukan itong iwasan dahil mas importante sa kanya ang kanyang anak sa mga oras na iyon. Ngunit pilit siyang hinabol ni Agent 66 sa gitna ng malawak na lugar na napapalibutan ng mga container. Ilang sandali pa, nakita niya si Kim na nakatayo sa ibabaw ng isang container, tahimik na nakatingin pababa sa kanya. Kalmado lamang itong tumalon pababa upang harapin siya. Sa isang iglap, nagsimula ang kanilang bakbakan. Mabilis ang palitan ng suntok at galaw na halos hindi masundan ng mga mata. Sa ganitong uri ng laban, ang isang pagkakamali ay maaaring maging dahilan ng kamatayan. Ngunit mas maingat at mas bihasa si Kim. Hindi nagtagal, nasugatan niya ang kanyang kalaban at napabagsak ang hawak nitong sandata. Ngunit sa halip na tapusin siya, ibinalik pa ni Kim ang armas at inihagis ito pabalik sa kanya. Sinabi niya dito na bumalik na lamang siya sa North Korea. Ngunit hindi pa rin ito sumuko. Muli siyang sumugod, dala ang galit at sakit ng isang kapatid na nais makamit ang hustisya para sa kanyang kuya. Samantala, si Chairman Don naman ay makikitang nasa loob ng sasakyan habang papunta sa lugar ng hideout ni Goldtooth. Nang tanungin niya ang driver kung anong oras sila darating, nalaman niya na malayo pa ang kanilang destinasyon. Kaya agad niyang inutusan ang kanyang kanang kamay na mauna na kasama ang grupo. Sa kabilang banda, halos wala ng lakas si number 66, ngunit hindi pa rin ito tumitigil sa pagsalakay kay Kim. Bilang nakababatang kapatid ng dating Agent 66, matagal na niyang kinikimkim ang galit at hinanakit. Buong buhay niya, pinaniwalaan niya na si Kim ang pumatay sa kanyang kapatid upang agawin ang maalamat na cold name na number 66. Ngunit nang tuluyang mapabagsak ni Kim ang kanyang kalaban, isang bagay ang kanyang naalala. Sa sandaling iyon, sinabi ni Kim ang katotohanan na hindi niya kailanman pinatay ang kanyang kapatid. Nang tawagin siya ni Kim sa kanyang pangalan na Gangsyong, biglang natigilan si number 66. Ikinuwento niya na maging sa loob ng kanilang organisasyon, ang dating magkalaban ay unti-unting naging magkaibigan. Magkasama nilang hinarap ang matitinding pagsasanay at paulit-ulit na dumaan sa mga sitwasyong buhay at kamatayan ang kapalit. Sa lugar kung saan ang mga tao ay tinanggalan ng pangalan at ginawang mga numero lamang, halos nakalimutan na nito kung sino siya. Ngunit hindi dito nakalimutan na ang number 73 ay may apelidong Kim. Ngunit isang pangyayari ang nagbago sa buhay nilang dalawa. Matapos ang lahat ng pangakong binitiwan nila noon, sinubukan ni Kim na iligtas si number 66 matapos ang pagsabog. Nais niyang tulungan itong makatakas mula sa bitag na kanilang kinasadlakan. Ngunit alam ni number 66 na hindi na niya kayang magpatuloy. Sa kanyang huling sandali, iniwan niya kay Kim ang kanyang huling mga salita. Ang hiling na mabuhay ito sa anumang paraan. At dahil hindi niya na nagawang masagip ang kanyang mga kasamahan, nahuli ng buhay si Kim. Samantala, si Gangsyong ay nananatili pa rin sa kanyang paniniwala na nililindang lamang siya ni number 73. Muling itinaas ni Gangsyong ang kutsilyo upang saksakin si Kim. Para sa kanya, si Kim ay isang taksil sa kanilang bayan at karapat-dapat lamang siyang parusahan. Ngunit hindi umiwas si Kim. Hinayaan niyang bumao ng kutsilyo habang tinitiis ang sakit. Pagkatapos ay mahinaon niyang sinabi ang katotohanan. Dahil si Director General D ang tunay na nagtaksil sa buong grupo ng mga agent doon. Siya ang nagbenta sa kanila, ginamit ang kabiguan at pagkamatay ng kanyang mga kasamahan upang maagaw ang posisyon ng kanilang pinuno at makuha ang kapangyarihang mayroon siya ngayon. Nang marinig iyon,
Biglang nabitawan ni Gangsyong ang kutsilyo at hindi ito makapaniwala sa kanyang mga sinabi. Napagtanto niya na ang taong matagal niya nang gustong patayin ay hindi pala ang tunay na traidor. Pagkatapos, iniwanan niya na si Gangsyong at nagpatuloy sa pagpunta sa cold storage upang hanapin ang kanyang anak. Samantala, si Minji ay nanginginig pa rin sa matinding lamig. Habang unti-unting nauubusan ng lakas, bumalik sa kanyang alaala ang sandaling lumuhod ang kanyang ama at nagmakaawa para sa kanya. Naalala niya rin ang mga masasakit na salita na nasabi niya sa kanyang ama. Mga salitang ngayon ay labis niya ng pinagsisisihan. Pinipigilan ni Minji ang kanyang mga luha at paulit-ulit na sinasabi sa sarili na kailangan niyang mabuhay at makabalik sa kanilang tahanan. Habang nagmamasid sa paligid, napansin niya ang isang bakal na malapit sa kanya. Kahit natatakot at mahina, naglakas loob siyang kumilos dahil alam niya na kailangan niyang sumugal upang mabuhay. Samantala, sa labas ng cold storage, nakita ni Goldtooth ang kanyang tauhan na gumagapang. Iniulat nito na dumating na ang ama ng batang babae. Ngunit bago pa niya maunawaan ang nangyayari, bigla na lamang natumba ang lalaki at hindi na gumalaw. Sa sandaling iyon, biglang bumukas ang pintuan ng cold storage. Dahan-dahan namang pumasok si Goldtooth upang hanapin si Minji. Ngunit hindi niya inaasahan na siya mismo ang unang mapapabagsak nito. Agad namang tumakas si Minji para iligtas ang sarili. Ngunit sa labas, sinalubong siya ng napakalakas na ulan kasabay ng malalakas na kulog at kidlat. Ang hanay ng mga container ay parang isang malaking maze na halos imposibleng mahanap ang tamang daan palabas. Patuloy lamang siyang tumakbo hanggang sa bigla siyang mapunta sa lugar kung saan naroroon ang mga tauhan ni Chairman Do na pinamumunuan ni Secretary Nam. Dahil wala siyang ibang mapuntahan, napilitan siyang magtago sa isa pang bodega. Samantala, dumating na rin si Kim sa cold storage at nang makita niya ang isang taong nakahandusay sa loob, akala niya ay iyon na ang kanyang anak. Halos gumuho ang kanyang mundo. Ngunit nang makalapit siya, natuklasan niya na hindi iyon si Minji at ang mas nakakagulat, ang sako sa tabi nito ay walang laman. Dahil dito, naisip ni Kim na buhay pa ang kanyang anak. Agad siyang tumakbo papasok sa bodega habang patuloy na hinahanap ang kanyang anak at tinatawag ang pangalan nito. Habang nagmamasid, may nakita siyang sulat sa sahig at alam niya na si Minji ang gumawa nito. Muling bumalik ang pag-asa sa puso ni Kim. Lumabas siya sa gitna ng malakas na ulan at patuloy na isinigaw ang pangalan ng kanyang anak. Umakyat ito sa pinakamataas na shipping container upang mas makita ang buong paligid habang walang tigil sa pagtawag kay Minji. Sa gitna ng malakas na ulan, nakita niya mismo ang isang pamilyar na anyo. Ito ay si Minji. Nakikita niya ang kanyang anak na umaakyat sa bakod, pilit na naghahanap ng paraan upang makatakas. Ngunit kahit gaano kalakas ang kanyang pagtawag, hindi siya narinig ng bata, kaya agad siyang bumaba at hinabol ang kanyang anak. Sa ibang eksena, bumili si Hansu ng lumang motorsiklo sa isang matandang babae. Pagkatapos ay agad niya itong pinaandar upang puntahan si Kim at tulungan itong iligtas si Minji. Samantala, sa cold storage, hindi pa patay ang tauhan ni Goldtooth. Kahit sugatan at halos wala na itong lakas, gumapang pa rin ito papasok upang gisingin ang kanyang amo. Ngunit sa mismong sandaling iyon, dumating ang kanang kamay ni Chairman Do at ang kanyang mga tauhan. Agad silang pumasok at walang awa nilang binugbog ang lalaki hanggang sa tuluyan itong mawalan ng buhay. Samantala, si Goldtooth ay hindi rin nakaligtas. Muling sinira ang kanyang mga ngipin bilang parusa. Pagkatapos, sinabi nito ang utos ni Chairman Do na siya ang gagawing responsable sa nangyari sa kanyang anak at kailangan niyang akuin ang kasalanang iyon. Ngunit sa halip na matakot, tumawa lang si Goldtooth. Sinabi niya na mas mahirap patayin ng batang babae dahil sa sandaling iyon, buhay pa ito at nakatakas. Dahil dito, agad na inutusan ni Nam ang kanyang mga tauhan na hanapin at hulihin ng bata. May iniwan naman siyang isang tao upang bantayan at tapusin si Goldtooth. Ngunit hindi nila alam na hindi pa tapos ang laban. Sa hindi inaasahang pangyayari, ginamit ng tusong si Goldtooth ang pagkakataon upang pabagsakin ang bantay at mabilis na nagtago. Samantala, nakarating na si Minji sa highway. Ngunit dahil gabi na at malakas ang ulan, kakaunti lamang ang dumaraan na sasakyan. At kahit may ilang dumaan, walang gusto na huminto upang isakay siya. Habang nawawala na siya ng pag-asa, isang sasakyan ang biglang dumaan at agad na nagpreno. Sa kabilang banda, tinunton ni Kim ang direksyon patungo sa intersection, ngunit wala pa rin siyang nakita na bakas ng kanyang anak.
Habang naghahanap, napansin niya ang security camera sa paligid. Agad niyang tinawagan si Sangha para humingi ng tulong. Isa lamang ang kanyang pakiusap, hanapin ang kanyang anak. Hiniling niya na i-review ang footage ng camera mula sa nakaraang 10 minuto. At matapos iyon, nangako siya na isusuko niya ang kanyang sarili kapag ligtas na ang kanyang anak. Agad namang inireport ni Sangha ang lahat kay Director Kang. Sa kabila ng mga nangyari, nagkaisa ang lahat na tulungan si Kim na mahanap ang kanyang anak. Alam nila na walang kasalanan ng bata at isa lamang siyang inosenteng biktima. Ngunit ang leader na si Director Kang ay nag-utos na kunin si Minji bilang bihag. Alam niyang ang batang babae ang tanging kahinaan ni Kim. Agad nilang kinuha ang footage mula sa mga security camera. Doon nila nakita ang buong pagtakas ni Minji at ang huling sasakyang huminto upang isakay siya. Samantala, buong akala naman ni Minji ay ligtas na siya. Paulit-ulit siyang yumuko at nagpasalamat sa taong nagbigay sa kanya ng tulong. Hindi niya alam na ang sasakyang kanyang sinakyan ay pagmamay-ari ni Chairman Do habang papunta ito sa pakikipagkita kay Goldtooth. Nang tumingin siya sa front seat, nakita niya si Minji na mahimbing na natutulog dahil sa sobrang pagod. Lihim siyang napangiti, para sa kanya tila isang himala ang nangyari. Tinuring niya itong swerte ng kanyang anak, isang regalong ipinadala ng kapalaran. Hindi lamang iyon, nakita pa niya si Minji bilang isang bagay na maaari niyang gamitin sa kanyang mga plano. Samantala, nang matukoy ni Director Kang ang impormasyon tungkol sa sinakyan ni Minji, agad siyang nag-utos sa kanyang mga tauhan na maghanda, pumesto at mabilis na pumunta sa bahay ni Chairman. Ngunit mabuti na lamang at sinuway ni Sangha ang utos ng kanyang superior. Palihim niyang ipinadala kay Kim ang lokasyon kung nasaan si Minji dahil alam niya na ang bata ang higit na nangangailangan ng tulong. Ayon sa impormasyon, ang may-ari ng sasakyang nagdala kay Minji ay walang iba kundi si Chairman Do. Sa mismong oras na iyon, dumating naman si Hansu sakay ng motorsiklo upang sunduin si Kim. Nang malaman ni Hansu na buhay pa si Minji, nakahinga siya ng maluwag. Nagpasalamat siya sa pagkakataong ibinigay ng tadhana at natuwa para kay Kim. Pagkatapos, agad nilang pinuntahan ang lokasyon ni Minji. Teka lang kaibigan, bibitinin muna kita. Kung gusto mong ipagpatuloy natin ang movie series na ito, ay pakitype naman sa comment section ang salitang